Our topic is all about the consequences of the postulates of special relativity. Special Theory of Relativity ni Albert Einstein, hinuhulaan po natin kung paano masasaksihan ng observers na maaring naglalakad, nakaupo o kaya nasa loob ng isang umaandar o tumatakbong sasakyan gaya ng kotse, barko o kaya naman ay eroplano, ang isang event o isang pangyayari. Ito ang ilan sa mga event na natural o kaya ay gawa ng tao na pwede nating i-relate sa sinasabi sa special theory of relativity, tulad ng kidlat at pagpunta ng raketa sa outer space. Dito naman, ang reference frame or ang perspective ng isang observer ay kung saan ang observer ay maaaring manatili lamang sa kanyang pwesto o di kaya may naglalakbay o walang pagbabago ang kanyang bilis o hindi siya bumibilis o hindi mababagal. Constant po ang kanyang motion and not accelerating. May dalawang postulates or assumption ang special theory of relativity. The first one is the relativity postulates. Ayon dito, all laws of physics are the same in inertial references. Nakaupo ka man, o nakatayo, o nasa loob ng eroplano, the laws of physics remain the same. Next, the speed of light postulates, na ang ibig sabihin nito, the speed of light in a vacuum is always the same. Remember, the speed of light is always constant. And ano nga ba yung speed of light natin? That is 186,000 miles per second or 299,792,458 meter per second. The relativity of simultaneity. Ayon rito, ang dalawang pangyayari na naganap sa magkaibang posisyon ay maaaring hindi sabay ang pananaw ng dalawang observer. Sa itong image na makita na ay tren nga kaandar, then na ay dalawa ka puno nga naigo o kidlat. So, makita na to sa point D nga na ay observer na nakalingkod. Then sa point C, na side observer nga naa sa sidewalk. So, sa point C, iyang makita kay sabay maigo ang A o B o kidlat. Kay same distance man siya. Pero itong naa sa sulod sa tren nga nakalingkod, dili sabay iyang makita kay nagalihok man ang tren na motion nga mahitabo. Kay sa pag-travel sa light from point B to point D ay mas gamay compare nung pag-travel ng light for point A to point D. So, if ako itong nasa tren, maalang yapon akong ma-observe. Kay sa point D, na mas dali mag-travel ang light dito. Kay nagali motion. Take note, dili mali ilahang na-observe dalawa. Kay, according to Albert Einstein, dahil sa relativity of simultaneity, ang isang pangyayari ay sabay na masaksihan ng isang observer, pero maaari ang iba naman ang nasaksihan ng isang observer. Yung dalawang observation ay parehong tama. That is what relativity of simultaneity all about. Next, consequences, time dilation, which mean bumabagal ang oras kapag mabilis ang takbo ng isang bagay. The faster you move through space, the slower one moves through time theory. Kapag tayo ay nasa loob ng isang spaceship na naglalakbay sa kalawakan na may bilis na 50% ng speed of light, ay maaari po tayong makalakbay sa hinaharap.
dahil mas mabagal ang oras sa loob ng spaceship kaysa oras sa Earth. But we don't have the technology that travel faster than the speed I have said. Okay, so let's move on from the reality examples. In this image, yung brown and white are mirror. Then yung nasa gitna yung yellow, yung light particle. So let's say na ang isa ka-bounce ng light particle up and down between the mirror kay ka-corresponds na siya to 1 nanosecond. Ito yung tinatawag nating isang light clock. So in this image, ano ba, ikaw yung lalaking nasa sidewalk, then si Karen yung nasa tren ng mandar. Then meron kayong dalawang dala na light clock. Sa second picture, nag-move na yung tren na sinasakyan ni Karen. Then, ang pag-move sa iyang light clock kay pa-diagonal. Maliban sa up and down, meron din na move yung light clock na pa-forward kasabay ng pag-andar ng tren. Then yung sa'yo, up and down lang yan kasi walang nagagawa na motion. In the third picture, makikita naman natin na mas mahaba yung makikita naman talaga sa third picture na mas mahaba yung distance ng light ni Karen kaysa sa'yo. So, mo nang ginagpamin sa time dilation, bumabagal ang oras kapag mabilis ang takbo ng isang bagay. So, this is the time dilation equation. Delta t is equals to delta t0 square root of 1 minus v squared over c squared. Delta t, dilated time interval or time interval from observer B's perspective. Delta t0 equal to 1 proper time interval time from the observer A's perspective. V, velocity of the moving object. C, speed of light at 186,000 miles per second. Time dilation equation sample problem. How long is a year on a spaceship moving at 80% or 0.8 c of the speed of light compared to the length of time on Earth? Kung saan ating i-compute kung gaano katagal ang taon sa loob ng isang spaceship ayon sa perspective ng nasa Earth. So, ang spaceship tumatakbo ng 80% of the speed of light. So, atong ginapangita kay delta t, and delta t0 is given 1 year and the velocity is 0.8 c or 80%. Then the c is equal to 1 c. So, ibutang na nato siya sa atong equation. 1 year over square root of 1 minus 0.8 v squared. Dapat na siya dati siya c squared. Na-type lang. Over 1 c squared. So, equal to 1.67 years. 0.8 squared is equal to 0.64. And 1 squared is equals to 1. Then 0.64 over 1 is equal to 0.64. Then 1 minus 0.64 is equals to 0.36. Then the square root of 36 is equals to 0.6. Then 1 year over 0.6 is equals to 1.67. Application of time dilation. The Global Positioning System, or GPS, uses accurate stable atomic clocks in satellites and on the ground to provide worldwide position and time determination. These clocks have gravitational and motional frequency shifts which are so large that without carefully accounting for numerous relativistic effects, the system will not work.
So this is actually an application that what time dilation all about. So ayun lang po ang aking part. Thank you very much. And I hope na meron kayong natutunan.